magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muli na namang nagbabalik ang inyong lingkod, Ronde TV mo. Tuloy tayo kagad sa ating topic mga kababayan. Ito na nga na pag-usapan natin itong tungkol kay Major Alan De Castro, ang pangunahing suspek sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon mga kababayan. Ito na nga ayon kay Senador Idol Rapi Tulfo, kailangan ikulong itong si Major Alan De Castro. Bakit hindi pa ito nakakulong? Bakit pagala-gala pa daw ito sa loob ng kampo na mayroon naman sanang naisampang kaso na laban dito kay Major Alan De Castro mga kababayan? Ayon nga kay Senador Idol Rapi Tulfo, kailangan makasigurado na hindi ito makatakas, kasi nga pag nakatakas ito mga kababayan, pag nakawala ito dyan sa kampo ng Philippine National Police, ay sigurado na naman na mahirap na naman hagilapin ito mga kababayan. Alam naman natin, hindi naman lingid sa ating kalaman na may marami na ngayong pinaghahanap sa ating batas ng mga wanted, pero hanggang sa ngayon ay hindi pa rin maaari-aresto mga kababayan. Kaya itong siya, Senador Idol Rapi Tulfo, nagdadalawang isip na siguro mga kababayan, kailangan ng makulong itong si Major Alan De Castro para makasigurado na hindi ito makatakas mga kababayan, kung talagang lalabas na siya yung dahilan sa pagkawala ni Catherine Camilon mga kababayan. Yun ang wag na nating patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Sa PNP side, ano ang resulta sa ginagawang investigation? Ang nangyari po kasi Idol Rafi, doon po sa sinasabing may nakakita nga daw po na may naglipat ng katawan daw po ni Catherine na may mga dugo daw po sa isang SUV na kulay red, at pina-DNA na po ng kapulisan po natin yung SUV, at meron na daw pong resulta ng DNA. Meron din pong na-recover doon ng hair strands. Unawa ko po doon sa imbestiga ng CIDG, parang nakita na po yung pangalan noong may-ari noong pulang sasakyan. Pero parang wala naman pong sinasabi pang iba, basta wala po siyang plate number. Yun po ang yung kauna pong may-ari po nung sasakyan. Colonel Jean Pajardo, spokesperson ng PNP. Magandang hapon po, Colonel. Magandang hapon po, Sir Rafi. Opo, Colonel, ano na pong pinaka-latest dito po sa kaso ni Miss Catherine Camilon, yung beauty queen na nawawala? Nilabas na po ng forensic group yung resulta po ng ginawa po nila DNA filing doon po sa mga hairs na na-recover po doon po sa Red Honda CRV, at lumalabas po sa kanilang DNA profiling na yung hairs po nag-match po sa DNA po ng magulang po ni Miss Catherine Camilon po. Ayun, okay. Pati yung blood? Yung hair strands pa lang po. So, ibig sabihin, napakalaking probability na yun po ay kay Catherine Camilon. Ang tanong ko lang po, paano po kayo nakapag-recover ng hair strands doon sa Red CRV na yon? At sino po may-ari ng Red CRV na yon? Kung malatandaan na sir, noong November 9 ay meron po reported na abandoned Red CRV dyan po sa may barangay Dumuklay, Batangas City, at nai-report po ito sa CIDG, at immediately ay pinuntahan po nito itong ilang lugar dahil na meron na po tayong hinahanap na Red CRV, dahil meron po witness na nagsabi at pumunta po sa CIDG na sabi na noong October 12 po ay may nakita po sila ng tatlong sakihan doon po sa area na nabanggit na may inilip po ang babae mula po doon sa Nissan Juke na pagmamayari po ng ni Catherine, at inilipat po ito sa isang Red CRV Honda. Kaya as a result of that po ay pina-forensic examination na po natin itong Red CRV, at doon na po Sir Rafi nakita itong possible blood samples at saka hair strands. Okay. To the owner po Sir Rafi ay na-trace na rin po ito base doon sa chassis and engine number na pagmamayari po ng isang individual na nakatira po dyan sa Plastic. Saan po siya, sir, na Highway Patrol Group at ADG ay sinasabi po niya na naibenta na daw po niya itong sasakyan as early as 2013, at hinihintay po natin magpresenta po siya ng ebidensya kung kanino po niya naibenta itong sasakyan na ito. At nasabi niya ho ba kung kanino niya po naibenta? Hindi na matandaan according dun sa kanyang statement, subalit nag-commit po siya na makikipagtulungan at hahanapin po niya yung deed of sale dahil halos 10 taon na po yung nakalipas. But siya ay
in constant communication po sa ating mga investigating unit po. Okay, kasi po, kung 2013 pa yan, that's 10 years ago, dapat every year kapag nagpaparegister yung bagong may-ari, siya yung magpapresenta ng ID to prove ownership. Tama po sir, kaya meron din po tayo sir na sinampahan na isang individual for carnapping and as a result po ng ating investigation na siya pong current owner po nitong sasakyan at lumalabas na po na hindi na ilipat yung pangalan na ito doon sa current possessor po. Na yun na kinutuhan din naman natin sir for dahil po niya ma-explain how come wala pong mga dokumento na magpapatunay pag-aari po niya itong sasakyan. Okay. So pwede yung makuha yung pangalan nung currently nakaregister sa kanya? Sa i-text ko mamaya Sir Rafi, wala lang po ako sir na na dokumento pero ibigay ko po yung pangalan Sir Rafi. Yung registration mo ba expired? Yung car registration, yung plaka o current? Yung plaka, wala akong plaka Sir Rafi nung ma-recover po natin itong sasakyan na ito pero na-trace po natin yung ownership based po doon sa chassis number. Yeah. Kukuha po ako ng update yan Sir Rafi at bibigay ko po sa inyo po sir. Kilala niya ho ba si Major nung tanungin niyo po? He denied any knowledge about dito sa kaso po involved in this Catherine Capital sir. Nasaan po ngayon si Major? Kasalukuyan po siyang under restrictive custody sa headquarters po ng Police Regional Office 4A po dyan po sa Camp Vicente po. Okay, pero wala pa pong kaso inaisasampas sa kanya? Meron na po sir, noong November 14 po ay nagsampa na po tayo sa Batangas Prosecutor's Office ng kasong kidnapping and serious illegal detention laban na po dito kay Major De Castro at isang Jeffrey Ario Magpantay at 2 other cantos. At iniintay na lamang po natin ilabas ng Prosecutor's Office sa Rafi yung resolution po. Okay. So habang gumugulong yung kaso sa Fiscal's Office at lumabas yung resolution at marapol yan sa isang judge at lumabas ng warrant, dyan muna sa kampo ninyo under restrictive custody at hindi siya makakalabas. Tama po sir. At Colonel, asahan ko na hindi po makatakas yan. Yes sir, yun naman po sir ang commitment po na. So when you said restrictive custody, siya po'y nakapagdala-gala dyan sa headquarters? Nandun po siya sa kampo Sir Rafi ng regional headquarters po ng Popoke. Nandun po sa isang lugar po doon sir. Okay, sa loob ng kampo siya pero he's allowed na gumalagala? Hindi po sir, restricted po ang movement niya. Nandun lamang po sa kampo po doon. Mga dinidinig po itong kaso at gumugot na yung kasong administratibo laban sa kanya. Oo nga po ma'am, restricted siya sa isang lugar dyan. So ibig sabihin, pwede ho siyang tumakas kung gustuhin niya. Meron pong nakabantay po sa kanya Sir Rafi ng mga pulis natin. Pwede talaga makatakas yung mga kababayan kasi mataas ang ranggo nito, major ito. Maraming bataan itong isang pulis na ito mga kababayan. Alam naman natin na pag pulis hindi naman natin nila lahat meron itong mga talagang mga kapit o mga matataas na opisyal na talagang hawak nito mga kababayan Ito nga nanigurado rin niya si Senador Idol Rapi Tulfo na hindi ito makatakas nga kasi nga excuse me, pag makatakas ito nako po, mahirap na naman itong hagilapin mga kababayan. Alam naman natin, ulitin natin na yung iba dyan na may mga warrant of arrest ay hindi nga maari-aresto na may mga warrant na. At ito pang isa mga kababayan may kaso na ito pero hindi pa rin nakakulong. Pero kung ordinaryong mamamayan ito, pag ordinaryong tao ito, kahit na sabihin lang may magturo lang na ayan ang parang suspect o kahit hindi pa maiimbestigahan, nakakulong na kaagad. Habang nakakulong sa kanila iimbestigahan. Pero pag ganitong klaseng tao, mataas na opisyal, pulis, may mga ganun palang may mga ganun palang tawag nito mga kababayan, yung trato, hindi pare-parehas nga talaga ang hostisya, hindi pantay-pantay mga kababayan kasi nga pag mahirap ito sigurado tayo nasa kulungan na ito. Pero pag may ranggo, pulis, may pera, hindi muna makukulong, nasa restricted custody lang muna mga kababayan. Is it possible kung siya ay ilagay sa loob ng selda? Is that possible? Is that okay? Sa ngayon Sir Rafi ay hindi po siya nakakulong dahil ongoing pa po sir yung
yung case build-up at evaluation. Subalit po ito po ay papasok na po doon sa level po ng investigation at ito na po resolution po. At maisampa na po sa korte at mailabas yung warrant of arrest. Ay po pwede na po natin siya, sir, i-serve yung warrant of arrest para ikulong po siya. So nakahold po siya restrictive custody, wala ho pa pang ibang kaso administratibo na isang Meron na po sa yung Regional Internal Affairs Service already grave offense po itong itinampang admin case sa kanya at criminal case. Kaya po restricted po siya at pangtulo po siya at binabantayan po ng ating kapulisan at po natin Sir Rafi sa ating mga kababayan na hindi po ito makakaalis po doon sa Opo, naintindihan ko po, Colonel, pero ako po'y sigurista kasi. Tama. Gusto ko lang po maniguro na using that administrative case that has already been filed against him by the PNP, then baka pwedeng sa loob po siya ng selda. Maski sabihin natin sariling selda lang niya, wala siyang kasamang ibang mga inmate doon, preso. Para sa sarili lang niya, and then sa loob siya ng selda at hindi siya makakalabas. Sige po, sir. Sasabihin po natin yan, sir, sa regional director po, sir, ng Propor, kung possibility po na mailipat siya sa isang selda po habang pinipilit po ito. But as we speak po, we were assured, sir, by regional director po ng Propor Sige, mag-assure po si regional director. Pero pag nakatakas na, sasabihin lang, ay sorry, nakatakas, hindi namin ginusto yan, pero pasensya na. Wala na, tumakas na yung tao. He is under strict security na 24 oras pong binabantayan ito at hindi siya basta-basta pwedeng lumabas kung asaan man siya hinold po ngayon. Ngayon, wala ba siya sinasabi kapag siya po'y tinatanong ninyo, iniimbestigahan? Well, he opted to remain silent, Sir Rafi. In fact, then tinatawag po siya ng ating GPNP ay mas pinili po niya na wag na lamang pong sagutin at sinasabi po niya, sir, na sasagutin na lamang po niya yung mga reklamong isinampa po sa kanya. Tama po, Colonel. Karapatan niya po yun. Hindi po natin pwedeng pilitin. Andito po kasi si nanay, tatay at saka yung sister. Meron kayong gustong itanong sa kapulisan natin, kaya po kayo napunta rito kasi gusto niyo po makipag-communicate sa PNP. Ano pong gusto niyo itanong, Nay? Ako po, wala naman po ako ng ibang gustong malaman, sir, kundi yung mapadali po talaga ang pagkakita sa aming anak. Yun na lamang po talaga ang gusto namin ngayon. Dahil mahigit na nga pong 1 buwan, wala ho talaga kaming alam na kahit na ano sa kanya. Tay, meron kayong gusto itanong sa pulis natin, PNP? Ay, po sinabi sa ko na sana po makapagtulong na po sila para po madaling nakita po ang aming ano. Okay, si sister, meron kayong gusto itanong? Ako po, wala naman po ako masyadong tanong kasi po ginagawa naman din po nila yung kaya nila. Ang sa akin lang po, ang mahalaga lang po sa amin ay yung kapatid ko po na sana po malaman na po namin kung ano na po ba talaga yung totoong nangyari sa kanya. Colonel, alam ko tuloy-tuloy ang ginagawa niyong pag-iimbestiga. Sa patuloy niyong pag-iimbestiga, wala pa ho kayong lead kung nasaan po itong si Miss Catherine? Sa ngayon, Sir Rafi, ay wala pa po tayong nakukuhang matibay na ebidensya that will lead us to the possible location po ni Miss Catherine. Pero hindi po tumitigil, Sir Rafi, yung PNP po sa investigasyon po na ito dahil gusto po namin mabigyan ng closure po itong kaso na ito. At gaya po ng pamilya, Sir Rafi, ay umaasa pa rin po tayo na makire-recover po natin buhay si Miss Catherine Camilon po. Okay. Wala ho bang mga testigo, CCTV na lumutang na pwede hong gamitin bilang ebidensya na para maging lead sa ginagawang investigasyon nyo ngayon? May mga na-recover po, Sir Rafi, na mga CCTV footages po yung CADG na siyang nangunguha sa investigation na ito. At ito nga po yung mga lead na sinusundan nila para ma-zeroin po yung mga possible na mga locations na pinagdalhan po. Atay na mga kababayan, umaasa pa rin ang pamilya ni Catherine Camilon na sana makauwing buhay itong si Catherine Camilon, mga kababayan. At itong si Major Alan de Castro, kailangan na pilitin itong mga kababayan, kailangan na talagang malaman ng pamilya ni Catherine kung ito bang si Catherine ay buhay ba o patay ba ito, dahil nga pag lalong tumatagal itong mga kababayan, mawawala na talaga ng tsansa na itong si Catherine Camilon ay buhay pa rin, mga kababayan. Kaya kailangan na bilis-bilisan naman ng ating mga kapulisan, itong Philippine National Police, sa pag-imbestiga nga kung nasaan na ba itong si Catherine Camilon. Ay pakagat itong si Major Alan de Castro sa buhaya. Baka sakali, mga kababayan, na umami na at ituro kung nasaan itong si Catherine Camilon. At tama rin itong si Senador Idol Rapi Tulfo na kailangan hindi makatakas, manigurado
na hindi ito makawala itong si Major Alan De Castro, ilagay sa isang kulungan, ikulong si Major Alan De Castro. Yun ang ano mga kababayan, hanggang dito lang muna at bago tayo magtatapos excuse me, mag-shoutout muna tayo, hindi na tayo magbabasa ng komento mga kababayan. Nasa labas tayo ngayon, ay mag-shoutout tayo, shoutout sa ating mga kaibigan dyan, kay Roberto Mabaling, shoutout kay Clarita Muniz, kay Paquito Alvarez, Raimundo Bungato Jr., kay Danny Agfalo, kay Ramel Rebella, kay Lods Rapido TV, Scout Ranger Idol, shoutout Scout Ranger Richard Padiranga, shoutout Ma'am Berge Vereligios ng Pulilan, Bulacan, Yulnardo Sabrido, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Lambi Lakap, shoutout kay Mala Navera, kay John Manalo tapos ito masyado itong kay Angelita Arbon, kay Jojo Diuso Jr. at kay Idol Robert Tawadan at kay Eve Franklin at kay Willa Maghanoy. Yun ang mga kababayan, hanggang dito lang muna at once again, this is Ronde TV mo. Ingat ang lahat, God bless bawat isa sa atin.